Okay, magandang gabi mga kaibigan. Magandang araw, magandang umaga. Ang inyong pong lingkod, si Banat PH again sa ating maigsing video o ngayon mayroon tayong maigsing pag-uusapan patungkol nga dito. No? Alam naman natin at kalat na kalat sa social media at ganun din sa mga malalaking stream media. No? Patungkol nga dito kay Harry Roque doon sa lumabas na warrant of arrest sa kanyang kasong ano ko qualified trafficking in person. So ngayon pinapauwi na siya pinapauwi na siya ng kanyang kaalyado. Isa sa kanyang kaalyado, malapit na kanyang kaalyado at katulad niya ring abogado ay pinapauwi na. Ngayon, at saka may interview nga dito na patungkol sa kanyang kinaharap na kaso. At ang posibleng maghatid sa kanya dito pauwi sa Pilipinas ay ang Interpol. Na? Kasi kung si Digong dinala doon sa Dahig, siya naman papauwiin dito. Okay? At tama naman ito lang sa akin. Kung totoo na wala siyang kinalaman at kung totoo na malinis ang kanyang konsensya sa mga kanyang kasong kinaharap o sa mga kasong pinupukol sa kanya, dapat uwi na. Uwi na lang siya rito. At harapin ang mga kasong yan at kanyang labanan o ipaliwanag ang kanyang side o anuman mga bagay na remedy na kanya gagawin. Huwag siya yung nagtatago sa ibang bansa pagkatapos ngangawa ng ngawa. No? Sabi ka nga, nakikita kong mga comment sa mga post ng iba. No? Yan kasi ngawa daw ng ngawa. Totoo naman. At alam nyo, bilib na bilib ako dati sa abogadong ito. No? At napakagaling. No? Napakagaling nga. Napakagaling niyang abogado. Pero sa likod pala noon, kung totoo, no? Kung totoo nga yung mga pinupukol sa kanyang kaso, ay kumbaga nasilaw din, nasilaw sa malaking pera. Kasi dati the way siya magsalita talagang napapabilib ako. Pero parang mali ako. Parang mali yata. Kaya kung talagang wala siyang malinis ang kanyang konsensya at wala siyang masamang ginawa against sa law ng Pilipinas, dapat uwi siya at harapin ang kaso na kanyang kinakasasangkutan. Okay? At ito, pakinggan nga natin tong video, no? Na aking nadakit din. At pakinggan nga natin yung sinasabi nila. Arrest order para po kay Harry Roque and kay Cassandra. Yes, kahapon nakatanggap po kami ng information galing sa PAOK na meron na pong in-issue ang court na warrant of arrest laban sa accused dun sa kaso na yon. Marami po sila, kasama din po doon ay si Cassandra Ong at si Harry Roque. Yung kay Cassandra Ong, sir, sabi po. So, at saka kung malinis talaga ang kanyang konsensya, bakit siya nagtatago? No? Kung wala siya talagang nilabag na batas ng Pilipinas, bakit siya nagtatago? Yun lang naman yun eh. Kaya minsan
mahirap, no? Mahirap minsan yung nasisilaw kung totoo man. Nasisilaw sa laksa-laksa o dami ng pera. Okay, at atin pang pakikinggan, pati si Panelo, pinapauwi na nga siya para harapin yung kanyang kaso. Attorney Tocsen niya, makonfirm Philippines, Sandra O, paano po kaya yung magiging, paano isi-serve yung arrest warrant mo? Well, for persons who are not in the Philippines, we have to obtain jurisdiction over the person. Ibig po sabihin, kailangan ho natin dalhin ang tao mismo doon sa korte. That is the only time na magkaroon ng jurisdiction ang court over the person. And that is the only time na pwede magsimula ang court doon sa trial niya. So, kailangan muna niya i-obtain yung jurisdiction. No? So, kung nasa ibang bansa po siya, we will have to go through diplomatic channels to be able to get her person back here into the Philippines to finally face her charges. Ganun din po kay former spokesperson Harry Roque, na alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na... So, isa nga dito yung Interpol. Interpol lang ang katapat niyan para mapauwi si Harry Roque. At least kung halimbawa na mapauwi siya, harapin niya at sagutin niya yung mga naipupukol sa kanya na kaso. At saka ang ko lang, bakit siya nagtatago kung wala naman talaga siyang ginagawa? No? Kung wala talaga siyang ginagawa, dapat huwag siya magtago. Ano lang yun Malinis ang kanyang konsensya, dapat huwag siya magtago. Huwag yung hingi ng asylum sa ibang bansa dahil sa political persecuted daw. Paano political persecuted? Kagagawa niya rin yun. No? Diplomatic channel na direct usap gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization, kasama na din po dyan ang Interpol. Yun, kasama ang Interpol. Ngayon, ito naman ang... ito yun yung interview nila kay Panelo na sinasabi ko kanina. At siya mismo, alam naman natin na sila magkakasama noong kapanahonan ni former President Duterte. At sa pananaw ni Panelo, sabi nga niya, ako sa kanya, uwi na lang. Okay, pakinggan natin. Abogado at ang demanda sa kanya ay isang crime. Bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya ma-convict. I think ang problema niya, it's... At ang ayaw ko dito, sa akin lang, kasi personal ko lang to. Kung ang lang dito, bunganga ng bunganga doon sa ibang bansa. Akala mo napakatapang. Dapat kung talagang matapang siya, doon sa Pilipinas, harapin ang kanyang mga kaso. Hindi yung, lang yun parang aso na bahag ang buntot. Kakahol lang kung malayo na yung kalaban. Alam niyo yan. So, maganda yung na uuwi na lang siya. Baka mamaya si General Torre na ang pero hindi rin. Kasi Interpol ang siguradong mag-ano sa kanya doon. Okay, yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat at
Ikaw, pabor ka bang uwi si Harry Roque? Papauwiin si Harry Roque? O iuuwi ng Interpol siya? At harapin ang kaso na naipupukol sa kanya at patunayan na wala siyang kinalaman doon. Di ba? Ganun lang yun eh. Uwi siya, patunayan niya na wala siyang kinalaman, malinis ang kanyang konsensya. Yun lang yun eh. Ikaw, tatanungin, dapat bang umuwi si Harry Roque? Okay, maraming salamat and